Oh, hi mga V! Gusto mo ba ng kakaiba or exotic dish? Try mo to mga V! Ginitaang sikad-sikad. Una, nagkat sa ibabaw or sa nguso ng shell ng sikad-sikad mga V si Mr. B. Para kapag sinundot mo yung laman, may hangin siya. So, mas madali mo makukuha yung laman sa loob ng shell. Tapos, hugasan mong mabuti kasi minsan may mga buha-buhangin pa yan. Sunod na nilagyan nga ng asin ni Mr. B tsaka ng tubig. Pero ibababad lang muna natin siya ng mga 30 minutes to 1 hour. Kasi makikita mo madami pang lalabas na dumi dyan sa loob ng shell mga V. Nabalatan na ni Mr. B ang luya. Sunod yan yung sibuyas at saka hiniwa-hiwa. Pinitpit niya muna yung luya bago niya hinihiwa-hiwa para lumabas yung katas. At panghuli, yung kamatis natin na hiniwa-hiwa rin ni Mr. B. Ayan, pwede na natin gawin ang huling banlaw sa sikad-sikad natin. Nilagay na nga ni Mr. B ang luya sa kawali ng walang mantika, halu-haluin ng konti hanggang sa medyo kumatas-katas na. Sunod, yung sikad-sikad. So kapag ganyan na nga siya, ilagay mo na yung sibuyas, halu-haluin lang ng konti, tsaka ilagay mo naman yung kamatis. Tapos, halu-haluin nga natin siya ulit bago natin siya takpan. Mga 10 to 15 minutes mga V bago natin siya uli halu-haluin. So ayan, nakita nyo, nag-iba na yung kulay ng shell ng sikad-sikad natin. Antayin natin siya mga V hanggang sa kumulo-kulo na ito ng konti. So ngayon, ilalagay na natin tong coconut cream. Tapos asin, maya-maya, isunod na natin yung pechay. So, inuna nga lang ni Mr. B na ilagay yung tangkay, tsaka yung dahon. Ayan, sa ibabaw lang mga V, para hindi naman masyadong maluto yung mga green leaves natin. Pagkatapos, halu-haluin lang ulit natin to ng konti. Sunod naman yung ceiling green, para naman may konting sipa yung lasa ng ulam natin. Ayan, malapit nang maluto yung ulam natin mga V. So, ilalagay na natin yung huling pampalasa natin mga V, itong spring onion. Ayan, malapit na tayong magtikiman time. Pasok, Mami V! Mainit. Uy, si Kata.